Sige po, palakpakan po natin ang pinakamalakas, ang ating Panginoon. Grabe, sobrang thank you, Kuya Jimmy. Sobrang nakaka-encourage po no, na ang naging response nila sa calamity, sa pagbangon sa calamity ay pag-share ng gospel. Amazing. So, isa lamang po ito sa mga iilang stories ng ating mga, ano ba to? Gospel stories. Yan, around the nations. At marami pa po tayo malalaman, maririnig, matatestify yan sa ating Go Conference that will happen on March 19 to 20. So we are inviting you guys na kanina, no, isang story pala no, nakaka-amaze na, nakaka-bless na agad. Pero iba to. Sa Go Conference, sama-sama literally every nation, every tongue, every tribe, every nation ay magsasama-sama at MOA Arena to testify to the goodness of the Lord and be equipped as we go on the missions. Yan. To know more about our Go Conference, pwede tayong pumunta doon sa admin table natin to be registered or to know more about the details. Yan. So that is our Go Conference. And again, I would like to say good morning sa inyo. To those people na first time ako makita, I'm Bench, one of the campus missionaries here. And every nation, Victory May Kawayan. Victory May Kawayan. And si Kuya Eric ngayon ay nag-aalaga ng kanyang bagong silang na baby. Yan. So, congratulate nyo, messaging si Pastor Eric, tapos it's a baby girl. Yeah. Tapos si Coach Ron naman, secret muna. Kung ano yung gender reveal mo. Okay. So, by the way, gaya ng sinabi ni Coach Ron, finally, congratulations sa lahat, February na. Kasi ang haba ng January. Parang January 50 na yun. But by the way, meron ba magba-birthday ng February ngayong buwan? Sino? Taas niyo yung kamay niyo kung magba-birthday kayo. Ayan, meron. Sige, patayuin na lang natin. Yan. Tayo po kayo if kayo ang birthday niyo ay this February. Sige na, huwag kayong mahiya. Tayo, ayan, sila ate girl. Ayan po, ayan, sila tatay, sila ate. Sino pa? Ay, si ano din, ate Tino. Sige, tumayo na kayo. Alam na this? Tan, 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 tan! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! Happy birthday! Stretch nyo yung mga kamay nyo sa kanila. Pag-pray natin sila, Lord. Maraming salamat, God, for this month, the opening of this month, na maibe-bless namin itong mga friends, mga kapatid namin in the church who will celebrate their birthday this month. I pray, God, na patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay. Lord, they will see you in the most amazing way, Panginoon, at nawa, gamitin mo ang bawat isa itong mga nakatayo na to for your glory, Panginoon. Maraming salamat, God. Bless them, be with them. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday! Ayan binati ko kayo sa alam na, sa mga birthday nyo. Dito lang naman ako. Tambay lang naman. Okay, sige. As we go on sa pag-uusapan natin, mag-game muna tayo. Kami kong pakulo, ano ba yan? Namiss ko kasi yung 10 a.m. service. Okay. Meron akong ipapakita mga salita. Okay, translation yun ng iba't ibang word. Tapos ang gagawin nyo lang, paramihan kayo ng nagta-translate from the words. Sige, bago ko ipakita yung mga words, mag-group muna kayo. By 2 lang. By 2. Yung katabi mo na. Alin? By 2s ba yung sinabi ko? By 3s? By 2s. Yeah, sige. By 2s, partner yung kayo na magkakatabi. Tapos for 30 seconds lang ha. Okay, for 30 seconds, paramihan lang kayo na matatranslate dito sa mga words na ito. Okay. Aalis muna ako. Okay, 30 seconds ha. 30 seconds. 30. Ganyan. Frenzy. Okay. Tama na.
Sino dito medyo ilan ba to? 4, 8, 12. Sino dito naka 12? Wala. 8. Wala din. 3. Awe? Walang multilingual. 2. 1. Ay, nakikita nyo ba? Okay. Di ba, okay lang. Later, i-reveal natin kung ano yung translation ng mga to, pero tandaan nyo yan, ha? Okay, tandaan nyo lang yung mga words na yan, pero later, i-reveal natin kung ano yung ibig sabihin ng mga words na yan. And also, I would like to welcome you sa ating new series na Unstoppable. Sabihin mo naman, Unstoppable. Yes, kasi last time, kung naaalala nyo, no, yung last series natin, we talked about the mission. Okay, we talked about the mission ng Father, ng Son, ng Holy Spirit, and then, of course, to share the good news of Jesus Christ to the whole world na entrusted to the church. Sino nga ulit yung church? Hindi lang victory. Okay, us. Tignan mo yung katabi mo. Medyo tapik-tapik mo, mukha bang church yan? Okay? Yes, it is a church. Okay, but when we look at it, di ba pag tinignan natin, Coach Bench, parang ang laki-laki naman ng mission. Parang ang hirap gawin. Parang paano ba magsisimula? Ano ba yung gagawin? Parang hindi ko yata kayang mag-join dyan. Kasi mostly, when we talk about the mission, ay naiisip natin agad ay pupunta ng Thailand. Katulad ni yung sa Hatyay, di ba? Para pag-iisip natin, o sige na, Mother Dulce, mag-ano po kayo, mag-mission po kayo, tapos maiisip nyo, hindi ako ready, wala akong passport, wala akong maleta, wala akong passport holder. Iisip agad natin, lalabas ng ibang bansa. O kaya, kapag pinag-uusapan natin yung mission, ang iniisip natin, ay, para lang yan sa mga pastors. Para lang yan sa mga full-time staff. Okay, sa mga leaders natin, para lang yan kay Ate Saisa, kay Ate P, yung mga banal, si Ate Carol, nagliliwanag. Di ba? O kaya, pag sinabing mission, baka mukhang hindi ako ready. Kasi tungkol to sa theological debate. Kailangan marami akong alam sa theology, marami akong alam sa mga Trinity and all. O kaya, iniisip natin, naku, mission, di ba walang pera doon? Paano yung pamilya ko? Anong gagawin ko pag join ako ng mission? And actually, we are confused what it means to do the mission. We are confused what it means to do the mission. Pero alam niyo po ba na hindi lang natin kwento to, hindi lang tayo yung confused about this because kwento din to ng mga disciples ni Jesus in Acts 1. Kwento din to ng mga disciples ni Jesus ng Acts 1 na kagaya natin, they are confused what does it mean to do the mission. Okay, at ang makikita natin or the reason, pag binasa natin mamaya at we go through to the whole reading of the book of Acts, makikita natin that the very reason kaya nawala yung confusion nila, kaya finally naintindihan nila what it means to do the mission is because of the infilling of the Holy Spirit. Pwede ba sabay-sabay nating sabihin? Infilling of the Holy Spirit. Para mas lalo nating maintindihan kung ano yung sinasabi ng infilling of the Holy Spirit, tatayo po tayong lahat and we will be reading from Acts 1, 1 to 8, tapos tatalon tayo ng chapter 2, verses 1 hanggang 4. That's, I think, dyan sa mga Bible nyo, 530 or 31. Yan, 530, Acts 1, verses 1 hanggang 8, tapos tatalon tayo ng chapter 2, verses 1 to 4. Andiyan na po ba kayo? Kapag nandyan na po kayo, say amen. Alright. Sige, sabay-sabay tayo. In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of
God. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You heard from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now." So, when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or season that the Father has fixed by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house, and divided tongues of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Panginoon, maraming salamat for the reading of your word. God, we are excited to understand that infilling of the Holy Spirit. Kasi Panginoon, when we understand at kapag kami ay filled with the Holy Spirit, we know that we will be unstoppable, Panginoon. Unstoppable in doing your will and spreading the kingdom of heaven here on earth. Maraming salamat, Lord. Use us, anoint your church, anoint your servants. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede na po tayong maupo. Okay, dalawang bagay ang makikita natin doon sa binasa natin. Actually, hinati ko yung chapter 1 at saka yung chapter 2. Ang makikita natin doon is the promise sa chapter 1, chapter 1 makikita natin yung promise and their confusion. And then second naman makikita natin on the chapter 2 yung fulfillment and clarity. So focus muna tayo dun sa panguna, the promise and their confusion. So ang scenario nung binasa natin, yan, para ma-picture out natin. Okay? Ang binasa natin, again, nabuhay na si Jesus Christ neto. Okay? At nagpakita siya ulit sa mga disciples. At nung nagpakita siya sa mga disciples, he presented himself alive to them after his suffering by many proofs. So pinapakita niya, ako talaga to. Kasi remember, nung una nilang nakita, si Jesus, ay, sino to? Multo. Pero sinasabi ni Jesus, hoy, ako to. Totoo ako. Meron akong mga scars ng pinagpakuan, may flesh ako. Kasi sabi nga doon, yung spirito, hindi mo makahawakan, walang sugat. Pero ako, kita niyo, okay, he showed many proofs, appearing to them 40 days and speaking about the kingdom of God. Sino po dito naaalala niyo po ang ibig sabihin ng kingdom of God? Importante pong maintindihan natin yan. Kasi again, kapag sinabi po natin kingdom of God, ang ibig sabihin nun, yan, sinulat ko dyan, ang kanyang rule and reign na makikita at ipinamamahagi ng mga taong taga-sunod niya. Okay, so when we say the kingdom of God, it is His rule, yung reign niya na nakikita sa atin, at hindi lang nakikita sa mga buhay natin, isinashare pa natin, ibinabahagi pa natin ito, so that the world will see the upside down kingdom of God. Mamaya, mas ipag-uusapan natin. Kaya we always talk about denying ourselves. Okay, sige, ngayon na, pag-usapan na natin. Speaking of the upside down kingdom of the Lord. Kaya di ba naalala nyo, last year, the cross, halos isang taon. Halos na grabe na yun. So, todo deny ka na ng self mo, todo carry ka na ng cross kasi isang taon natin pinag-usapan. Di ba, to carry our cross, love the outcast, yung mga kaaway mo, mamahalin mo, kasi ganun yung itsura ng kingdom ng Lord, taliwas sa kung ano, yung value system ng mundo. And again, He has to suffer so that we may gain life. Kahapon, share ko to sa plug-in natin. Sharing the gospel begins in a life shaped by the cross.
So in doing the mission, iniisip natin, ano ba, kailangan marami akong alam theologically, kailangan ba marami, kasing pogi ako ni Coach Ron, kailangan ba lagi ako nag-church, para masabi na ready ako to share the gospel, kailangan ba tinuan ko yung sarili ko, tanggalin ko yung mga tattoo ko, tanggalin ko lahat ng mga higaw ko. No, sharing the gospel begins in a life shaped by the cross. So magsa-self-reflection tayo. Are we reflecting Jesus' sacrifice in our lives? Or konting jahe lang, G ka na. Hindi ka lang nasuklian sa A's, nag-aya ka na ng suntukan. Diba? Kaya nauso yung last 10 years ago, diba? Yung suntukan sa A's. Yan. Kasi na-bad trip ka. Okay, again, hindi lang ito basta head knowledge. Okay, tatandaan niyo po yan ha, when we desire or when we share the gospel, hindi lang to basta head knowledge, kasi pwedeng ang dami-dami nating alam tungkol sa Diyos, pero hindi pa rin pala natin nauunawaan ang Diyos. Pwedeng mangyari yon. Katulad ng mga disciple, ang dami-dami nilang alam about kay Jesus, or even the Messiah, memorize nila yung whole Bible, yung Tanakh, Torah, Ketubim, Nevi'im, kabisado nilang lahat yon. Alright? Pero Jesus has to open their eyes para maintindihan nila kung ano yung nakasulat sa Old Testament, sa Scripture. Okay? Saan natin makikita yon? In Luke 24. Sabi doon, then, He opened their minds to understand the Scriptures, and that repentance for the forgiveness of sin should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. At sinabi niya doon, you are witnesses of these things. Okay, sabi doon, open na yung mga mata nila. Okay, now you understand what the Scripture says. Pero, hindi pa sila empowered to do the mission. Open pa lang yung mga isipan, yung mga mata on what the Scripture is telling. Pero sabi ni Lord, wait, teka lang, hindi pa kayo empowered to do the mission kasi remember, meron akong pangako sa inyo. Alright? Balikan natin. Sabi sa Acts, and while staying with them, He ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Sige po, naaalala niyo po ba kung ano ang pangako ng Father? Ano po yung pangako ng Father? Holy Spirit. John 14, sabi ni Jesus, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance lahat ng itinuro ko sa inyo. So sabi doon, dadating daw si Holy Spirit, our helper. At ano yung gagawin ng helper sa atin? Tutulungan tayo para maalala lahat ng mga itinuro ni Jesus. Kasi sa totoo lang, we have the tendency na makalimot. We have this tendency na makalimot, kaya nga we keep on falling in the same mistakes again and again. Di ba? Akala ko, natuto na ako sa pagkakamali ko na ito. Bakit nandito pa din ako? Di ba? Ay, alam ko namang masama maging kabit. Pero bakit kabit pa din ako? Napanood ko lang yun sa ano. Di ba? Natuto na ako dati. Dati, nung nabaon ako sa utang, nag-pray ako, tapos inalis ako ng Lord. Ngayon, nandito na naman ako. Di ba? Bilis natin agad makalimot doon sa mga bagay na itinuturo ng Lord sa atin. Kaya ang sinasabi ni Jesus Christ, dadating yung Holy Spirit so that it will teach you all the things that He taught them. Kaso lang, nung mga time na yon, Acts na ha, binuksan na yung mga mata nila on what the Scripture says. Yung mga disciples, hanggang nung time na yon, confused pa din. Okay? Confused pa din yung mga isipan nila that Jesus has to explain the kingdom of God. Kailangan niya pa, di ba nung ano nga ba ang Matthew 5 ata yun? Sermon of the Mount. Doon makikita yun eh.
yung kingdom of God. Itinuro niya na noon, in between, tinuturo niya ngayon, tapos parang nakalimutan nyo ata, mga bossing, nakalimutan nyo ata, mga disciples. So I need to teach you again what the, tawag ito, the kingdom of God is. Pero kahit ilang explain na ni Lord, again, balik lang ako kasi gusto kong makita nyo that how confused these people are. Binuksan na lang Lord yung mga mata nila to the scripture, and yet ang sagutan nila kay Lord, ang rebat nila kay Lord, kailan, so when they had come together, they asked, Lord, kailan mo nga i-restore yung kingdom of Israel? Sinasabi na ni Jesus, upside down kingdom, this is the mission, yung buhay mo shaped by the cross. Ituturo niya kung ano yung mga natutunan, tinuturo lagi ni Lord, di ba? Laging palabas, pakapwa. Pero ang rebatan pa din nila, Lord, kailan mo nga ulit i-restore yung kingdom of Israel? Tungkol pa rin pala ito at the end of the day to their expectations. Tungkol pa rin, at the end of the day, tungkol pa rin pala ito sa kanila. Tungkol pa rin pala to sa ibabalik ni Jesus, kasi na-expect nila that the Messiah will bring back the glory of Israel. Akala nila tungkol pa rin to sa magiging free sila sa mga sumasakop sa kanila. Okay, at the end of the day, tungkol pa rin to sa mga sarili nila. And sa totoo lang, I don't blame them. Kasi di ba, human nature talaga ng mga tao na isipin first yung mga sarili natin. Okay, sarili nila. Kapag nga po nagbabasa ako ng mga prayer items, of course, don't get me wrong ha, we love to pray for you. Ini-encourage nga namin kayo to write down your prayer items. Pero isa sa mga na-observe ko, 95% ng mga prayers ng mga tao ay laging patungkol sa kanila. Tayo lagi yung beneficiary ng mga prayers natin. Masama ba yun? Wala akong sinabing masama yun. Ang sinasabi ko lang, it is natural sa mga tao. Natural siya sa atin. Kaya alam nyo guys, praise God. Praise God kasi instead of rejecting their concerns, instead na pagalitan sila ni Jesus, ano ba naman yan? Hirap-hirap akong i-explain sa inyo kung ano yung kingdom of God, tapos dyan tayo talungan nyo. Hindi niya pinagalitan yung mga disciples, but He rebuked them by commissioning them. Ang sagot ni Lord is commissioning them. Sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses. Witnesses in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Sabi ni Jesus, etong power na to that they will receive will fulfill the promise ng Father na ang tagal-tagal na nilang inaabangan, and it will bring clarity doon sa confusion na nararanasan nila. Which leads us to our second point. The fulfillment and clarity. Okay, ayan na. Picture ulit natin. Sinabi ni Jesus, pinangako niya, Ron, darating yung Holy Spirit, hintayin nyo lang. So after some days, nung dumating na yung time of the Pentecost, eto na. Dito na dumating yung hinihintay nila. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of the fire appeared. Divided tongues appeared to them and rested on each one of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Bago po natin puntahan yung itong being infilled by the Holy Spirit, tignan muna natin kasi napakaganda ng pagkakasulat ni Luke dito sa part na to kung paano dumating yung Holy Spirit. Di ba sabi niya doon, ano daw yung itsurahan? Paano ba yung back dito? Pwede kang pa-back ng konti. Ayan. Sabi niya, nung dumating daw yung Pentecost, ano daw yung itsurahan? Ano yung peg ng Holy Spirit? Para siyang rushing wind. Ganon. At saka, parang apoy na nag-rest doon sa kanila. Alam niyo po, yung wind and fire,
okay, ay hango doon sa Exodus chapter 40 at saka sa Chronicles 7. Sa Exodus 40, makikita natin doon yung establishment ng tabernacle. Sa Second Chronicles naman ay yung temple. Okay? Yung temple. And yung apoy doon, it represents the presence of the Lord. So kung nasaan yung tabernacle, kung nasaan yung temple, makikita natin doon yung pillar of fire, ibig sabihin andoon ang presensya ng Lord. Okay? Gets? Gets? Napipicture out na natin? Alright? And then, it is also connected doon sa prophetic promise na sabi niya, kung maaalala niyo sa Ezekiel 43 at saka sa Haggai 2, na ang pangako doon, ang Diyos ay mananahan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So ang promise ng Lord doon sa Ezekiel at saka sa Haggai, dati ang layo-layo lang ng Panginoon, pero darating yung time, mag-i-stay siya as the Holy Spirit. Now, balik tayo doon sa itsura ng apostles, ay ng Pentecost. Okay, ano yung itsura daw ng apoy nung bumaba nung sa Acts 2? Sige, basahin niyo diyan sa inyong mga Bible. Sabi doon, saan yung mga apoy na nagre-represent ng presence ni Lord? Nasa each one of them. And tawag dito. Dati, sa iisa lang. Kung nasan lang yung building, andoon lang yung presence ng Lord. Pero nung dumating yung Holy Spirit, ang nangyari is that divided tongues of fire appeared to them and rested in each one of them. Ang presensya ng Lord, hindi na lang nagdwell sa building. Ang presence ni Lord, hindi na lang nagstay in one place. Pero it rested on each one of those who believe. Kaya nga po tayo tinatawag na Temple of the Holy Spirit. Alright, kaya tayo tinawag na church individually because we are God's mobile temples. Tignan niyo po yung katabi mo, church yan. Because the presence of the Lord ay nananahan, nagdedwell diyan sa katabi mo, sa ating lahat. But the question is, actually ang question nga natin ay hindi, na-filled ka na ba na Holy Spirit? Kasi when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, automatic yon, nag-dwell na, ayan ka na. Nasa iyo na yung presensya ng Panginoon. So ang question is more than the dwelling of the Holy Spirit, sino ang nag-i-impluwensya sa iyo araw-araw? Saan ka na-filled araw-araw? Saan ba? Emotions ba? Kaya konting ano lang sa'yo, emotional ka na, nakabase sa, pag kinilabutan ako, ito na ang Holy Spirit, nanginig. O kaya sa pressures ba? Takot? Approval ng mga tao? Or are we filled, or are we being influenced with the Holy Spirit? Kasi alam niyo po, ang infilling of the Holy Spirit ay hindi lang po siya one time. Hindi lang siya isang beses nangyayari, pero it is a lifestyle of walking under the influence of the Holy Spirit. Kaya sinabi ni Paul in Galatians 5 na, walk by the Spirit. Hindi lang gawing Sunday. Hindi lang kapag nasa church tayo. Alright? Pero sinasabi niya, araw-araw, the way that you decide, kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-react to all things, walk by the Spirit. Okay? Balik tayo doon sa kwento natin sa Acts. Yung promise ng Father tungkol doon sa helper, which is the Holy Spirit, ay nangyari na, natupad. Alright? And ang fulfillment na ito ay nagbigay clarity sa kung ano talaga ba yung vision ng mga disciples. Kasi binabasa ni Lord
Hindi restoration ng Israel ang kailangan nyo. Ang kailangan nyo ay yung true mission. Ano yung true mission? Yan. Pwede bang basahin natin sabay-sabay? Kita nyo ba? Sige. And at the sound, the multitude came together and they were bewildered because each one was hearing them speaking in his own language. And they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? And how it was we hear each of us his own native language. Ito na. We hear them telling in our tongues the mighty works of God. The mighty works of God. Sabi ng mga, di ba nagtatagalog lang yun? Bakit naririnig ko nagsesebuano na sila? Ay, nag-iilocano na sila? Ay, nagpapangasinense na sila, nagkakapampangan na sila, nagcha-Chinese, nagja-Japanese. Di ba, ang alam niya lang Tagalog? Pero bakit natin naiintindihan kung ano yung sinasabi nila? And they understood it na ang kanila pinoproclaim ay the mighty works of God. So the mission pala ay hindi para i-restore yung glory ng Israel, pero ang mission pala ay to proclaim the mighty works of the Lord to all nations. So that the whole world will know kung ano yung mga kamangha-mangha na kilos ng Panginoon, the mighty works of the Lord. Sabi ko dito, it's about testifying, being a witness of the mighty works of God. The Spirit activates Scripture into missions. At alam ko po na lahat tayo dito would agree that we experience or we have seen the mighty works of the Lord. If you have seen or experienced yung mighty works ng the Lord, ng mighty works ng ating Panginoon, pwede bang bigyan natin siya ng papuri? Palakpakan mo naman yung Panginoon. Grabe, no? Sobrang amazing. Kasi kung papansinin po natin, hindi lang nila narinig yung mighty works ng Panginoon. Hindi lang nila narinig, di ba nagtatagalog yun? Bakit marunong na siya mag-Japanese? Tapos sinasabi niya lahat ng ginagawang mabuti ng Panginoon, lahat ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang basta nila narinig, but nakita din to sa mga buhay ng disciples. Okay, pag binasa po natin, and actually, yung pag-uusapan natin for the rest of Unstoppable series, di ko lang gano'ng pupuntahan kasi for that's another preaching. Ang focus natin is the infilling of the Holy Spirit. Pero makikita natin na hindi lang to nag-stay sa salita lang. Hindi lang sila nag-stay na parang, oh, mabuti ang Lord, I will pray for you, I love you so much, you are blessed. Pero nakita mismo sa mga buhay ng disciples, the mighty works of Jesus, naging witnesses sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Mas lalo itong nakita sa kanilang mga gawa. Ginawa na din nila kung ano yung ginagawa ni Jesus. Nagpagaling, bumuhay ng mga patay, nagtiis kahit binubugbog, all because to testify and being a witness of the Lord, hindi lang sa salita, but also sa gawa. Kaya ganun pong ka-importante that we are being infilled by the Holy Spirit every day. Kasi hindi ka lang tinutulungan ng Holy Spirit na maging witness by just sa salita, but even kung paano ka magmahal kahit mahirap na, yung mga katrabaho mo, di ba, toxic. Everyday na lang, papasok ka sa office, ang sound trip mo, toxic kasi. Di ba, paano ka magmahal ng asawa mo kahit ang hirap? Grabe po, may share lang akong konti lang, ha. Doon kasi sa parang ewan ko ba, biglang na sa algorithm ko yung mga mother na merong PTSD. Tama ba yun? Yung kapag nakanak, postpartum PTSD yun, di ba? Ay, iba yun. Mali, postpartum pala. Tapos, sobrang nakakaawa lang kasi yung
yung mga asawa nila, di ba, parang instead of understanding them, binubugbog pa. So, ang dami ko nakikita ang ganun. So, ganun din, church. Dahil yung mga asawa natin ay not just the postpartum, but kung mahirap pakisamahan yung mga asawa natin, Lord, infill me with the Holy Spirit that I would understand. Lord, yung anak ko ang pasaway, ginawa ko ng lahat, in-enroll ko na sa lahat sa Christian school, binigay ko nila, bakit Lord, ang tigas pa din ng ulo? Lord, would you please fill me with your Holy Spirit so that I would understand? Would you fill me, God, with the Holy Spirit so that I can act? Yung mga youth naman dyan, kapag di natin maintindihan yung mga parents natin, guys, Lord, ask niya, fill mo naman kami ng Holy Spirit para maintindihan namin kung saan nanggagaling yung mga magulang namin. Amazing. Amazing when we are being filled. Hindi lang sa kung paano tayo magmahal, kung paano tayo magtrabaho kapag walang nakakakita. Kapag wala bang nakakakita, todo FB, nag-IG ka na, nagtitiktok ka na, okay, nagnanakaw ka na ng mga pins, ballpen, okay, sa school, di ba, pag walang nakakakita ng teacher, kodigo ba yan? Kapag lahat ay nagko-compromise na, Lord, pwede bang fill mo naman ako ng Holy Spirit that I would not compromise? Kung paano ka magsalita kapag galit ka na? Kapag merong mga passionate discussion, paano tayo magsalita? Lord, pwede bang shut up muna ako? Ask muna tayo sa Holy Spirit. Lord, pwede bang i-fill mo muna ako ng Holy Spirit bago ako sumagot doon sa Facebook? Ng mga kung sino-sino mang politiko yan, bago ako makipagtalastasan to other people, pwede bang i-fill mo muna ako with the Holy Spirit so that I would understand? Alright? Because, sabi ko dito, the gospel is most believable when it is visible in our lives. Kaya sa totoo lang guys, walang naniniwala, most of the Christian, hindi naman kasi nakikita sa buhay, pagiging Kristiyano. Sa totoo lang po and tayo din, even kami, tayong lahat, hindi man tayo excuse. Kasi tao tayo, pipitik talaga tayo, one way or the other. Kaya importante ang feeling of the Holy Spirit. Kasi I tell you, the greatest testimony na ipinapakita natin sa world ay kung paano tayo mamuhay. It is most believable. The people will be drawn to our Lord when it is visible sa ating mga buhay. At makikita natin to, gaya ng sinabi ko kanina, it is, makikita natin sa whole book of Acts na after nilang ma-filled by the Holy Spirit, they become an unstoppable force. Handa silang magdusa, handa silang mag-sacrifice, handa silang magmahal para lang maipakita doon sa mga tao yung paghahari ng Diyos sa kanilang mga buhay. The kingdom of the Lord. The kingdom of God. Kaya alam niyo po, tayo pong lahat, church, Victory May Kawayan, we are all commissioned. Hindi sinabi ng Lord na kapag pastor ka na, kaya pag campus missionary ka, kapag full-time ka, or kaya pag ready ka na, ang sinabi niya doon, you will be my witnesses. Ano man ang estado mo, mayaman, mahirap, maitim, maputi, matanda, bata, when you are being filled with the Holy Spirit, I tell you, you will be His witness. And alam niyo talagang ang amazing with the Holy Spirit, ano siya, yung, alam mo yun, yung imposibleng hindi mabago yung buhay mo. Imposibleng hindi mabago yung buhay mo when you ask the Lord or the Holy Spirit to infill you. Inevitable yung pagbabago, inevitable yung change. So let us always tap on the Holy Spirit. Kaya mo mag-campus outreach. And by the way, pasalamatan lang po ulit natin yung mga friends natin from the outreach team na pumupunta na sa Sapa community, pumupunta pa sa campus outreach natin sa Kaingin. Meron po ba ang part dito ng ating outreach team na sumasama? Ayun sila sa likod. Palakpakan natin. O taga mo, nag-a-assure pa sa Sunday. Pangingina naman. All glory to the power of the Holy Spirit.
Yan. Di ba? Kaya natin mag-devotion at mag-lead ng mga pamilya natin. Mga tatay, we plead with you. Ang leadership po starts at home. Sa ating pong mga tatay. Kung wala na pong tatay sa pamilya, hayaan natin ang Lord ang maging tatay natin. Pero yung mga nanay na nagpapakatatay din, single parent guys, be filled with the Holy Spirit kasi kaya nating i-lead yung mga pamilya natin with the leading of the Holy Spirit. Hindi dahil malakas tayo, pero dahil punong-puno tayo ng Holy Spirit, na wala ng space for the enemy, for the flesh to compromise. Malapit na ako matapos. Ang prayer ko for us is gaya na sinabi ni Paul sa Galatians 5, balik lang ako doon sa walking in the Spirit. Sabi niya doon, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Bakit? Kasi yung flesh daw, yung desires ng flesh ay against sa Spirit. At yung desire naman ng Spirit ay against sa laman. For these are opposed to each other to keep you from doing the things that you want to do. Alam niyo po, bakit po tayo pumapalpak? Bakit tayo nalalaglag? Bakit tayo napapagod? Bakit tayo nawawalan ng apoy? It's sa madalas, nagwo-walk tayo in the flesh. Nakakalimutan natin to walk by the Spirit. Kaya po ang kailangan talaga natin in walking by the flesh, yung constant repentance, continuous walking daily sa ating Lord, and the daily dependence on the Spirit. Kasi pag lumakad tayo sa flesh, hihina at hihina tayo. Pero kapag lumakad tayo sa banal na Espiritu, alam nyo, nagiging unstoppable tayo. Nagiging unstoppable tayo in participating and doing the mission. Amen. Tawagin ko po yung worship team. Balik lang ako dun sa game pala natin kanina. Okay? Yan. Sino po dito honestly may naintindihan ka dyan kahit isa? Meron. Ay, aling language po yung naintindihan niyo? Bisaya. Ano po yung sinasabi nito sa Bisaya, Tito? Ay, Tita. Alam niyo po, iisa lang po yung sinasabi nito. By the Holy Spirit, God empowers us and sends us. Alam niyo po, ganyan yung nangyari sa Acts 2 eh. Iba-iba man ng language, yung narinig nila, pero iisa yung sinasabi, the mighty works of the Lord. The mighty works ng ating Panginoon. At ang prayer natin is that by the Holy Spirit, the Lord will empower us and send us. As we are being filled with the Holy Spirit, ano pa mang culture yan, ano pa mang language yan, pamilya mo man yan, bahay, office, kamag-anak, the Holy Spirit will infill us and will empower us to teach and share the kingdom of the Lord. The infilling of the Holy Spirit gives us complete understanding of His mission and causes us to participate in bearing witness to Christ. Sino po dito ay handa kang ma-infill by the Holy Spirit ngayong araw na to? Tayo po tayong lahat. Pwede po ba ako mag-request sa inyo? Pwede po bang magpe-pray po muna ako? Tapos can we reenact what happened sa Acts 2? JM, balik naman ako sa slide ko ng different languages. Yung sa first, yan. Pwede po bang pili kayo kung ano dyan? Total, alam naman natin kung anong ibig sabihin yan. So, hindi kayo nagsasabi na kung ano pa man. Pero pwede bang pumili ka ng isa dyan, and after ko mag-pray, let us just declare this over and over. Siguro mga 5 times. Sabay-sabay tayo. Probably baka may makarinig sa labas. They will be amazed.
by the power of the Holy Spirit. So kahit alin dyan, pili ka lang dyan, kung ano yung gusto mo. Kung naiintindihan mo na, kagaya nila tita, yun na yung kunin mo. But let us declare that, Lord, Holy Spirit, infill me because I want to be sent so that the world will know your kingdom. Panginoon, maraming salamat, God, for this day. Holy Spirit, we ask that katulad ng ginawa mo sa mga disciples, that there was like a tongue of fire that rested in each one of them, that represents, God, na yung presensya mo ay makikita na sa bawat individual, Panginoon, na nananampalataya sa iyo. So God, we receive the infilling of the Holy Spirit na magbibigay sa amin, Panginoon, ng kakayahan at ng lakas to testify to your mighty works, to testify, Panginoon, to your miracles, to testify, Panginoon, na meron kang kayang gawin sa buhay ng mga tao. Lord, to testify na ang mga buhay namin ay hindi tungkol sa mga sarili namin, but tungkol siya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And as we speak different languages right now, Panginoon, ang prayer namin is, Holy Spirit, infill us, empower us, and send us, Panginoon. Maraming salamat po, God. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede po ba 5 times po kung ano po yung napili nyo po dyan? Sabay-sabay po nating ipanalangin. Sige po. 1, 2, 3. Let's go. Sa paagi kang banal na Espiritu, napalakas kita kan Diyos, sinesed nga kita. Banal Espiritu, napalakas ka ang Diyos, asin sinesend. Lapod et Espiritu Santo, pinabilay tayo na Diyos, kawaay na tayo. Por medio del Espiritu Santo, Diyos dale con misterios, versa manda con nosotros. Pinaagihan, baraan, na Espiritu, ginpapaksan kita ng Diyos, na ginugusugo kita. Pinaagi sa balang Espiritu, ihatagan kita sa Diyos o kahong, ipadalat kita. Maraming salamat, Panginoon. Fill us up, Panginoon, with your power, with your presence, God. We bless you and we worship you. That is far from you. Fill us up, pour us out, to be your hands and feet. Oh Lord, sing, fill us up, pour us out, for a broken world that is far from you. Fill us up, pour us out, to be your hands and feet. Oh Lord, Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are
mga buhay namin, God. At ang panalangin namin, Lord, ay kumilos ka, Panginoon. Dumali ka sa bawat aspeto ng buhay namin, Panginoon. Na Lord, hindi lang namin alam kung sino ka. Hindi lang namin alam by our knowledge, Panginoon. But Lord, nakikita sa bawat buhay namin na Ikaw ay buhay, Ikaw ay tapat, at Ikaw ay mabuti. Lord, maraming salamat. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at ng salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord.